Ito nga po yung road na papunta doon sa 9,313 square meter na sinukat natin last year. Ito po yung mga videos natin na sa late 2025. Ito po yung isang continuation video para po doon sa pag-relocate ng property, na isa po sa nakakuha nito ay ang ating pong viewer subscriber from Taiwan. Yan si Ma'am Rodeline. Ito nga po pala ma'am yung continuation ng ating video para marating yung ating site. Sa pagkakataon pong ito, dito natin na ipakita yung road. At sa ngayon talaga nga pong nung kami naglakad dyan ay talaga pong may daan naman po siya, pero ganito po siya, medyo maputik kasi nung time na mga panahon po na yan ay tagulan pa noon. So atin pong tapusin yung mga hindi natin na-upload na mga videos nung nakaraang taon para po ating makovered pa lahat ng mga pwede nating ipakita dito sa lugar na to, kasi ito po yung isa sa potential na lugar. Yan nga po yung barangay ng Tagumpay at ng barangay ng Kapalong. Dito po sa part na to, ito yung time na naligaw na kami. Mas napalayo yung aming road, dapat sana kaliwa, pero dito kami sa right side na daan napapasok. So yan, medyo kabila po kami napadaan. At dito nga po ay nung pagbalik na po namin, saka naman po namin na nadaanan yung road na yon, yung kaliwa na yon. At dito ay compiling po siya ng video na tuloy-tuloy dyan sa road na yan hanggang sa makabot kami doon sa property. At that time po is kami yung may kasamang geodetic engineer na nagmuhon po kami nung panahong iyan. At isa nga po sa maganda dahil yung property po ay napaka ganda dahil meron po siyang malalaking punong kahoy. Nasa gitna po siya ng mapakagandang mga forest pa. Hindi po siya halos na nararating ng mga illegal loggers kasi ang lalaki po ng punong kahoy. At yan na nga po aming binaybay yung road na dinadaanan din ng mga ilang, meron po diyang mga ilan ding mga kababayan natin na may farm na dyan na sila nag-stay. Kasi sa bandang dulo po na yan, meron po kaming naabutan dyan na may bahay din dun sa dulo. Gumagawa po sila ng rest house. At dyan nga po ay mahaba-habang lakarin. Ang potential lang po niyan ay 100% po na magkakaroon ng windmill. Kasi nga po doon sa bungad na aming pinasukan, meron na po doong malaking parang signboard na 2022 is na-approve yung ECC permit na ipinagkaloob ng DNR doon sa windmill na gagawa po dyan. So aprobado na po yun. At isa pa, meron pong tester na nakatayo doon sa gitna ng yung top ng bundok na yan. Tinetest po nila yung hangin. So pasado naman po yun. Ang isa lang po sa tinitingnan po nila dyan is yung
mga dadaanan na kalsada. Mas nagtatagal po sila ngayon dyan doon sa mga kailangan po kasi is makonsolidate yung mga dadaanan ng road. At yun nga po yung nilalagyan nila ng contract. Tulad po dito sa part ng barangay Yabak, yan din po ay isa sa paglalagyan ng windmill. At nagko-consolidate po dyan na yung kalsada muna. So lahat po ng mga may lot number owner na madadaanan ng kalsada ay hinahanap po nila at nakikipag-contract po ng 25 years. 25 years po na contract para po dun sa may-ari ng lupa na madadaanan. And then binabayaran din po nila yung pong mga punong kahoy na dadaanan ng road. So isa pong potential niyan dahil pag nagkaroon ng kalsada, mabilis pong ma-access yung mga farm dyan sa lugar na yan. At patingin ko nga po ay alam naman po natin yun na kapag nagkaroon ng road ay tiyak po na tumataas at nagkakaroon ng value yung lupa na nadaanan ng isang kalsada. Tulad din po sa Pililla, Rizal, yung pong windmill doon na sa ngayon ay talaga pong maganda na at mayroon na nga pong windmill, mayroon na ng road. At minsan nakipagkwentuhan tayo doon sa mga may-ari ng lupa doon at nagtanong-tanong nga po tayo kung magkano na ang presyuhan ng lupa doon. Ayan na nga po ang nalaman natin na meron pong 8,000 per square meter. Ganun po kataas yung mga presyo na sa part na yun. May iba naman po na mas mababa pa. Kita namin meron pong 4,000. Pero depende po yun sa laki, sa size ng lupa. So dito nga po sa part na to, karamihan po sa lugar na yan na aming pinuntahan, potential siya ngayon kasi lahat po ng kabundukan may lot number. Pero ang presyo lamang po, yung mga available po dyan, mayroon pong 50 pesos per square meter. At yung iba po, mayroon pang mas mababa, lalo hindi po nararating pa nung iba na talaga pong wala pang access ng road. Doon naman po sa bandang bungad, mayroon din pong mga 300 na 200 per square meter. Doon po sa pinaka may cemented road na mayroon pong mga 350, 400 yan po. Pero depende pa rin po sa size ng lupa. At ang isa po sa pinakamaganda sa lugar na to ay yung overlooking view din. Kasi nasa top view po siya ng Real Quezon at ang pinaka view niya is yung napakagandang dagat ng Real Infanta Quezon. At yun na nga po ang aming nakita sa area na yan. So ito po, may mga kasunod pa tayong video na i-upload din. Aming tatapusin yung lahat ng binidyo namin sa lugar na yan. I-compile natin siya sa isang playlist. At isa na po siyang magiging baon natin sa lugar na to, na dati ganito pa yung road, nilalakad natin na may putik. Pero darating po yung time makakapag-video po uli kami dyan. Possible na yan na nga po, lalakaran natin yung magandang kalsada dyan. Yung potential po niyan lugar na yan ay ngayon po naabutan natin na ganyan pa. At mapapansin nyo po ay daang tao lang po talaga sa ngayon. May ilan naman po na meron po diyang mga panghakot ng kanilang mga pananim. Meron pong may kabayo, may kalabaw, ganyan po. Yung, kung hindi lamang po madamo yung aming dinadaanan, kitang kita po yung dagat. May mga part po dyan talaga na napakaganda ng view.
Ayan. Para binubulunok mo ba? Yan nga po ay yung iba naming kasamahan ay nasa unahan na. At sila yung may mga dala ng muhon. Kasama rin po namin yung engineer na sumukat yan. At kay Ma'am Rodeline, yan nga po ang aming isa sa nagtiwala sa atin from Taiwan. Thank you very much po ma'am. At sa ngayon po, sa totoo lang po, yung kanya pong documents, yung ating pong tinransfer, tapos na po kami sa BIR. At yun na nga po, nandiyan na po tayo sa RD. At hoping na matapos na po agad yung transfer at makuha namin yung kanyang TCT title dyan sa property po na yan. And then mga susunod po is yung makapag-consolidate po kami doon sa mga kalapit na property na kukunin din po ni ma'am. At ito na nga po kami, kasama namin sina engineer. Follow me. Ang aming pong pansukat ay yung RTK. Yun nga po, naka GPS na siya. Kaya nalocate po namin lahat po ng puntos doon sa technical description ng ating titulo. Ito po, may kasunod pa po tayo na video na i-upload. Maraming thank you po sa panonood. Salamat po sa inyong pag-subscribe.